ang Department of Justice. Kinumpirmang magsasampanahon ng kaso laban kina Atong Ang at ang actress na si Gretchen Barreto. Kaugnay pa rin po ito sa pagkawala ng mga sabongero. Ang kalihim po ng Department of Justice, aminadong mabigat ang kaso dahil sa maraming pera umano at maimpluwensya ang kanilang iniimbestigan. Samantala, ang kampo naman nitong si Atong Ang, inakusang pera lamang daw ang habol nitong testigong nagdawit sa kanya sa kasong missing sabongeros. May update po dyan si Bongbong Gran Hilario. Kinumpirmahan ng Department of Justice ang pagsasampa ng kaso laban kina Charlie Atong Ang, isang negosyante, at Gretchen Barreto na isa namang kilalang aktres. Kung saan, tiniyak ng naturang kagawaran ang paghahain ng formal case kontra sa mga nabanggit na personalidad hinggil sa kaso ng mga nawawalang sabongero. Ayon mismo kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, ang pagsasapormal ng kaso ay asahang hindi na magtatagal pa at kanila na itong maisasampa. Ngunit kanyang ililinaw naman na ito'y dadaan pa sa masusing pag-aaral at pag-iimbestiga lalo ng piskalya o prosekusyon ng Department of Justice. Git kasi ni Justice Secretary Remulla na ang mga ebidensyang hawak ngayon ng kagawaran ay kinakailangan pang masuring maigi upang matukoy kung anong kaso ang dapat na isampa o ihain. Narito ating pakinggan ang tinig ni Secretary Jesus Crispin Remulla ng Department of Justice. Sooner than later, it will happen. I-evaluate yan ng fiscals, ng ating group of fiscals who will be assigned to evaluate all the evidence so that we will know what cases to file properly. Kasi syempre, may specific cases yan na kinakailangan magkaroon ng elements ng crime na pwede namin i-prove as prosecutors. Matatandaan din na isinasama ng Department of Justice sina Atong Ang at Gretchen Barreto bilang suspect sa kaso ng mga missing sabongeros. Kasunod ito ng pagsiwalat ni alias Totoy sa kanyang mga aligasyong nagdadawit sa dalawang personalidad hinggil sa mga nawawalang sabongero. Kaya't mismong si Justice Secretary Remulla ay aminadong mabigat ang kanilang iniimbestigahan kaso. Ano ay bunso nito ng dahil sa maraming pera at hindi biro ang lawak na koneksyon ng mastermind sa likod ng pagkawala ng mga biktimang sabongero. Narito muli ating pakinggan si Secretary Jesus Crispin Remulla ng Department of Justice. Oh yes, we've been doing this. Mabigat lang talaga itong laban dito kasi nga sobrang daming pera at sobrang daming koneksyon. Sinasabi ko nga, we are here holding the faith. Kasi ang tingin namin talaga rito, isa lang naman nakakampi namin dito, taong bayan. Ang taong bayan ng Republika ang kakampi natin dito na gustong magkaroon ng katahimikan tungkol sa kasong ito. Bombo Genesis sa panag naman ni Charlie Atong Ang, kanya namang inakusahan si alias Totoy na ang nais at habol lamang raw nito ay pera. Ngunit ang nakikita nga posibleng rason sa likod ng mga akusasyon o aligasyong pagdawit sa kanya na alias Totoy ay yung pera nga dahil bilang mastermind ng sa kaso ng mga nawawalang sabongero. Narito muli at pakinggan si Charlie Atong Ang, ang negosyante. Well, ang basa ko sa kay Don, tingin ko talaga makitid ang utak niya. I think pera-pera lang talaga habol niya. Isipin mo sinasabi niya pati kagabi. Pakakala niya, yung ginawa niya, pwede niya takbuhan ng bigla. Hindi ganun eh. Kasi sanay naman niya sa kumuha ng pera tumakbo. Hindi ko alam ang background niya eh. Unit ang Department of Justice naman ay sinabing posibleng maging state witness si alias Totoy dahil sa bigat ng kanyang mga testimonya sa kaso ng mga nawawalang sabongero. Mula dito sa Lungsod ng Maynila, yes, Bombo Genesis. After nitong mga development na to, ilang araw na rin mula nung nabunyag yung sinasabing pagkakatapon ng mga labi doon sa may Taal Lake, anong plano na dito ng Department of Justice? Bombo Genesis sa kasalukuyan ay sumusulat ngayon ng Department of Justice sa gobyerno ng Japan upang humingi ng tulong sa mga kakailanganing gamit o tools, equipment upang masisid o mapuntahan yung bahagi ng Taal Lake kung saan sinasabi o ituruturo na doon daw itinapon o inilibing ang mga bangkay ng mga nawawalang sabongero. Sa panig naman ng gobyerno ng Pilipinas, nagpapasalamat si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla sa pakikipagtulungan ng Philippine Coast Guard at Philippine Navy upang makiisa sa planong paghanap sa mga bangkay ng mga nawawalang sabongero. Bombo Genesis. So technically, hindi kaya ng mga kagamitan ng Pilipinas? Ganun ba yung gustong palabasin dito ng DOJ o ng Department of Justice? Kasi kailangan pang humingi ng tulong from Japan?
Bombo Genesis, yung sa katanungan yan, no, walang sinabi si Justice Secretary Remulla na hindi kaya ng Pilipinas na magsagawa ng ganitong operasyon. Ngunit ang kanya lamang sinabi ay hindi pa sapat. Kumbaga, hindi sapat yung kakayahan pa ng Pilipinas base sa mga karanasan. Kaya hihingi sila ng karagdagang tulong mula sa gobyerno ng Japan upang magbigay ng mas advanced na mga mekanismo o mga equipment para mas maging matagumpay dahil hindi nga daw biro ang paghanap sa naturang katupigan sapagkat hindi daw o may pagkalalim o fresh water yung sinasabi niyang sa tubig ng dalat. Bombo Genesis. Pero sabi ng Philippine Coast Guard at ng Philippine Navy, nakanda silang magsagawa ng pagsisid. Ano? In fact, ang sabi ng Philippine Navy, may kakayahan yung kanilang mga team, technical at mga trained divers na sumisid ng hanggang sa mahigit 100 metro pa yung lalim. Pero anyway, update tayo sa mga susunod pang mga oras, mga araw. Maraming salamat, Bombo Gran. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Gran Hilario, nag-uulat para sa the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo